Good day, everyone. We have chapter 16 no? In Brussels, no? Or in Belgium, Brussels. So that was 1890 year, no? When Rizal visited this place. So here is the story of Rizal when he stayed on this place. So in Brussels, no, capital of Belgium, we got date January 28, 1890 when he left no Paris. And ito nga, we have two reasons no, bakit no, uh, nagbunsod no, lisanin ni Rizal itong Paris. So, una daw, isa sa mga rason no, ay ang napakataas na halaga ng pamumuhay sa Paris. Pangalawa, ang kasiyahan na lungsod no, na nagiging balakid sa kanyang pagsusulat. At dito, lalo na sa kanyang ikalawang nobela no, ng pinamagatang El Filibusterismo. So, sa kabilang banda naman, ito yung lugar no, na kung saan makikita natin sa mapa yung bansang Europeo no, kung saan pinagigitan siya ng Netherlands at ng France. Ito ang mga tanawin makikita mula doon sa Belgium no, kung saan maraming turista, mga gandang struktura ng arkitektura no, at magandang pamayan at mapakinggan. So dito, meron namang mga bahagi na naniniwala naman ang kanyang dalawang kaibigan na sina Marcelo H. Del Pilar at Valentin Ventura na ang dahilan no, ng kanyang pag-iwan niya mula sa isang dalagang iniwan niya no, sa London. Nang sabihin niyang ang dahilan ay pagtitipid dahil sa papaubos na niyang kanyang naitagong pera no, o kaukulang pondo. Inanyahan naman siya ni Valentin Ventura na doon na muna no, na ito nga, manirahan itong si Rizal no, sa kanyang pintuan. So, dito nga, no, kung saan tinanggihan naman ni Rizal ang kanyang paanyaya no, dito mula kay Valentin Ventura dahil may mataas na siyang pagpapahalaga no, sa kanyang dignidad at di siya makakatanggap ng kawang gawa. So, that's why hindi pinili ni Rizal na tumuloy dito nga mula kay Valentin Ventura. So, kung kaya't ito nagsikap siya na makarating dito ano, sa buhay process niya na kung saan makikita natin kasama na si Jose Albert no? Kung saan lumipat siya dito sa Brussels at siyang tumira dito upang sa maliit na bahay no, na paupahan mula sa 38 Rue Philip Champagne na pinamamalaan ng magkapatid na Susine and Maria Juan. Kinalauna naman ay nilisan no, ng kanyang kasama na si Albert lungsod at lumipat sa bahay paupahan ni si Alejandro, isang estudyante na inhinyera. So dito sa Brussels, no, naging abala si Rizal sa pagsusulat ng kanyang pangalawang nobela, Makarugtong ng Muli. So hindi siya nagkaksaya ng kahit anong oras bukod sa pagsusulat ng mga kabanata ng nobela. Sumusulat din siya sa mga artikulo no, o sa artikulo ng abang pahayagan ng La Solaridad at ang liham para sa kanyang pamilya. So, dahil siya ay manggagamot, nagtatrabaho siya sa isang klinika para sa kanyang libangan, no? Ay nagpupunta naman siya sa himnasyon para sa kanyang ehersisyo at sa armory para sa pamamaril at pag-eskrima. So dito, kaya sinulat niya kay Antonio Luna na pupunta ako sa klinika, nagbabasa ako, nagsusulat, nagpupunta ako sa himnasyo at sa armory. So tungkol sa pamamaril, ipinadadala ko sa iyo ang aking target o isang target na may 10 butas ng bawang. Ito ay 7 sa kalahating metro mula sa aking layo pagmamalaki niya. Kaya kong patamain no, ang lahat ng aking bala sa layong 25 metro. So mula din sa kanyang pagiging isang pamamaril, no, magaling gumamit ng armas. So tungkol sa pagiging matipid ni Rizal, sinabi sa kanyang kasamahan ng mga sa kanyang kwarto na si Jose Alejandro dito sa Brussels. Kumain kami ng kumakain lang dito sa bahay. Kung saan minumungkahi ni Rizal na kumain kami ng pansit. Malaki ang gastos nito, ngunit sa bawat araw, no, kung kaya pinuubos namin ng isang buong araw, no, yung panggastos na pamilya para sa kinakailangan na sangka. No, kung saan, parang nagkamali sila ng kwenta, no. At dito nga si Rizal, kaya yung pang 2 araw nilang panggastos ang naubos namin no, sa kanilang pagluluto. Kaya sobra-sobra. At dito, para di masayang ng 2 araw na kinain nila to mula tanghalian no, at hapunan no, to
lutong pansit na kanilang naluto. So sa kabilang banda, mga martikulo na ilathala ni Rizal na sa abang pahayagan ng solidaridad na pinamagatang depensa, no? Noong Abril 1889 na kung saan ito itugon sa isang sulating laban sa mga Pilipinong na sinulat, no, ng isang Espanyol, no, si Patricio de la Escosura na nailathala sa La Defensa noong March 30, 1889. So, ito pa yung mga iba, ang La Verdad para Todos, sa ibig sabihin sa Tagalog, ang katotohanan para sa lahat, na kung saan ang pagtutanggol ni Rizal nito sa panunuligsa ng mga Espanyol na ang katutubong lokal na opisyal ay ignorante at napakasama. At marami pang iba katulad ng sulat niya kay Vicente Barantes na ang Teatra Tagala, una Profanasyon, Verdades Nuevas, Crueldad, Diferencias, Inconsecuencias, Llanto Risas, at Ingratitudes, no, ng mga lathaing artikulo. So dito makikita natin, no, ang bagong ortografiya ng wikang Tagalog sa kabila ng kanyang Europeyong edukasyon, no, pagkamit ng iba't ibang uh, edukasyon, no, na kung saan pag-aaral na iba ang kanyang natutunan. At dito ang kanyang kaalaman mula sa dayuhang bansa ay wika na kung saan ay ginagamit. So minahal pa rin ni Rizal ang kanyang katutubong wika. Katulad nga nito, una siya sa napapataguyod, no, ng Philippine National Orthographia nito. So halimbawa, ang salitang letra do ng K at W sa Tagalog na dapat gamitin para sa Espanyol na letter C at O, katulad noon ng ginamit dito sa salitang salakot, ay supposedly ay dapat letter A sa lingua noon na Tagalog at hindi letter C mula sa kanilang Espanyol, no, na katutubo na ginagamit ngayon. At ang araw na salita, no, ay hindi dapat letter O, hindi letter W sa tulo na ang sabi ay araw. So noon pa man, noong September 1886, sa mga lumipas na panahon nung sinasalipsip, binigay ni Rizal ang kanyang Tagalog na ortografiya sa mga kwento sinalin niya sa Tagalog ng Wilhelm Tell, no, Schiller, at yung fairy tales ng Anderson, no, na isa sa mga binigay niya sa kanyang mga pamangkin. Sinalin niya sa Tagalog. At muli ito ginamit niya sa kanyang ng nobelang No Limit Tanere. So dito makikita natin na habang nasa busa sa kanyang artikulo sobre Nueva Ortografiya de Lingua Tagalog o ang bagong ortografiya ng wikang Tagalog na nilathala sa mga pahayagan ng Solidaridad noong 1890. Sa kanyang artikulong ito, no, inilatag niya ang panuntunan ng bagong ortografiya ng Tagalog sa karangalan ng pagbibigay ng bagong ortografiya kina Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera, no, at ito nga sa iba pang mga bago, no, so wikang sangkits ng kanyang gawa. So sa kabilang banda, merong binatikos ni Rizal na pagsusugal ng mga Pilipino na sa Madrid sa Brussels na natanggap na, no, ng balitang mula kina Juan Luna at Valentura. So isinubulat ng dalawang kong kaibigan na to kay Rizal ang mga pinulugan ng mga Pilipino sa Espanya. At dito sinisira nila ang mga nangalan ng kanilang nasyon. So dahil sa labis na pagsusugaan, nagiinom, no, at iba pang mga bisyo. Hiniling ng kanyang dalawang kababae na gumawa siya ng hakbang dito. So kung kahit sumulit siya, at dito ay nireklamo ni Luna, no, na nasa Paris ang pagsusugal ng mga Pilipino, kaya hindi nagsinabi ni Valentura mga sa kanila. So dahil dito, sinabi ni Rizal na nangangamba ako na ang ating pinaglalaban ay mauwi daw sa bansa. At sa halip na maging karapat-dapat sa kasarinlan, magiging karapat-dapat lamang tayo sa pagkain. So nananawagan daw siya sa pagiging makabayan ng lahat ng Pilipino ng kaisa na bigyan ang mga Espanyol ng katibayan na tayo makakaangat o makaaangat, no, sa ating masasamang kapalaran at hindi tayo maaaring maging tuwali, hindi maging bingi ang ating sentimento sa katiwalaan ng ating kaugal. So dahil dito nagalit, no, ang mga kanilang kaibigan, no, mula dito sa Madrid, kung saan na malaman ng pangaral ni Rizal ay kinutyan nila si Rizal tinawag na Papa ng Roma, na instead na sabi ay Pepe na kanyang ginagamit bilang isang palayaw. Sa kabilang banda, no, ito ang imahe ng picture, no, ng buhay, no, at mga gawa ng mga Pilipino doon kung saan napapakasasalamat. Sa kabilang banda, no, yung mga masamang balita mula sa bayan yan kung saan
habang nasa Brussels siya, nababahala si Rizal sa mga sulat na natatanggap niya mula sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa suliraning pang-agraryo niya, no, na kanyang nalaman mula sa Kalamba, ay mas lalong lumalala daw dahil tinaasan ng mga namamahalang asyendano Dominikano ang upa no, hanggang sa ayaw ng bayaran ng kanyang ama nga no, na-involved dito sa di makatwirang upa dahil sa katapatang pinapakita ni Don Francisco. Katapang ang pinakita ni Don Francisco ay nagsunuran daw ang ibang mga kasamahan ayaw na rin magbayad ng upa. Kaya nagkaroon ito ng kaso. So nagsampa doon ng kaso ang Perong Dominicano para mabawi sa pamilyang Rizal ang kanilang lupa na sinasaka na dito sa Calamba, sa Pilipinas. Samantalang inuusig naman ng mga kasama, pati ng pamilyang Rizal. Si Pasiano at ang mga bayaw ni Rizal no, ni San Antonio Lopez, asawa ng kanyang kapatid na babae si Narcisa, si Silvestre Ubaldo na kanyang bayaw na asawa ng kanyang kapatid no, babae na si Olympia, ay pinatapon sa Mindoro. Sa kabila naman, isa pang bayaw niya na si Manuel Hidalgo, asawa ng kanyang kapatid na babae no, na si Saturnina doon sa pangalawang pagkakataon sa Bohol naman. So dito ay kinalungkot na rin sila mga balitang ito na nagdulo ang kanyang puso ang malaman ang mapait na konsekwensya ng kanyang mga magulang. Mga kapatid na lalaki mula dun sa Brussels, sinulatan niya kapatid na sa salida noong mga panahon ngayon, noong 1890. Naging dahilan daw siya ng pananakit sa aking pamilya. No? At doon no, ay nakita niya rin ngunit malaking konsolasyon na ang dahilan nito ay hindi nakakaya ng kaliman kundi pinagmamalaki pa magpus ni Rizal dahil nga sa kanyang mga naiinit na binitawang salita at pagtulig sa isang praileng Dominicanong praile no, na parang. So, pagtingin sa kamatayan na kung saan makikita natin no, ni Rizal no, kanyang sarili no, sa panahon ng kanyang kalimutan. So, maraming anxiety, buwabagabag ng problema ang nasa isipan ni Rizal. Preoccupied siya ng mga kanyang mga balitang nakukuha mula sa Kalamba sa Pilipinas kung saan naging masama no, at nagdulot ito ng isang pag-aalala na nagpahihirap mo sa kanyang pamilya mula sa Kalamba. So, pagkamit hindi mahiinos ito sa mga nararamdaman niya, hindi matatagal ang kanyang buhay, no? Hindi siya natatakot mamatay. Sabi niya doon, ngunit gusto niya matapos muna ang kanyang parang nobela bago niya puntahan ng kanyang bibig. Kung pa man, sinabi niya rin mga panahon niya ng kabataan, ay hindi daw siya abot ng 30 taong gulang. At bukod doon, ay siya'y malakas naman, no? Walang dahilan upang siya ay mamatay sa mga panahon. Isa sa mga bagay na yun o isa pa niyang nakikita ay yung hindi ako naniniwala na sa mga bagay na kanyang pangitain nakikita at bagamat malakas ang aking pangatawan wala ako sa mabuti nang handa ako sa aking kamatayan. Isa niya pagsambit mo dahil sinabi niya sa itang laong laan, ibig sabihin lagi handa ang tunay kong ako. So dahil dito gusto kong matapos na ano man mangyari. Yung pangalawa niyang tomo ng No Limit Diary o volume na ginawa niya mula sa El Filibusterismo. Sumunod naman na bagay is yung reparasyon niya na para sa gitna ng pagbubudusan niya sa kanyang pamilya, nagbalaking si Rizal at ayaw niyang manatili sa Brussels. Nagsusulit siya ng kanyang aklat habang ang kanyang magulang, kamag-anak, kaibigan dito sa Kalamba, sa Pilipinas, sa Ilocos. Nang malamang si Cristiano Lopez Haina naman, no, ay kanyang kaibigan nagpaplanong magpunta sa Cuba, isinulatan niya ito, no, na sinulatan niya itong naman si kaibigan niyang si Ponce, no, na paipahiga pagtutuloy ito at padala kay Cristiano Lopez Haina yung bahagi ng kanyang sinabing huwag magtungo, no, at magtungo na lang siya sa Pilipinas sa halip na doon pagtatanggol ang kanyang mitigi na kanyang pinaglalaban. At bukod doon, noon naman naman ng kanyang mga kaibigan, no, ng kanyang balak, no, na si Blumentritt, Jose Maria Basa at Ponce ay merong takot, no, na kung saan sa plano ni Rizal na bumalik sa Pilipinas. Binalaan nila si Rizal sa panganib na naghihintay sa kanya sa sariling bayan. So dahil doon, meron naman siyang kabilang banda na magbalik o desisyong magtungo sa Madrid sa pinagwalang bahala ni Rizal no kanyang babala na natanggap niya sa kaibigan ay walang banta ng kapamakan na makapagpabago doon sa kanyang plano at naging matapang siyang ginawa no yung kanyang plano.
So ganun pa minsan pangyari daw man na nagpabago sa kanyang desisyon. So sa halip na to, no, ay dahil sa isang liham mula kay Pasiano kung saan yung kwento pag sa pagkatalo ng patungkol sa kanilang kaso dapat sa mga order Dominicano Ascendero ng mga oras na ito kung saan no, naapila nila ang kanilang pagkatalo sa Korte Suprema na sa Espanya kaya nangangailangan sa isang abogado no, na magtatanggol sa kanila at hawak no, ng personal dito sa kaso ng kanilang kinaharap. No? Kaya sinunatan ni Rizal si Marcelo Del Pilar noong mga panahon ng 1890 para gawing abogado. No? At ipinalam din ni Del Pilar na pupunta siya na Madrid para personal panasawaan no? ang kasong hahawakan mula sa kanyang mga kapwa Pilipino na nasusukdol dito mula sa issue ng agraryo sa kanila. So, sa mga bagay, meron tayong tunay news o yung aking news na isa sa mga bunga ng pag-iisip dito na sa Tito ni Rizal sa mga bagay na kung saan kanyang mga nakinalungkutan no, na, na kanyang mga kaibigan, kamag-anak no, at isinulat dito ni Rizal ang hambal-hambal na tulang ito ang pinangalan ng aking musa. So hindi makikita dito sa tulang ito ang karikitan no, sa katulad ng sinulat niya sa Alice Flores ng Heidelberg o sa mga bulaklak ng Heidelberg at ang hindi kasing husay doon na para sa kabataan Pilipino no, o Juventud Filipino. Ngunit mararamdaman ng tono no, ng tulang ito sa kanyang mga gustong sabihin. So sa kabilang banda naman ay yung pumasa with Tita Kobe kung saan pakikipagkaibigan kay Petit no. Dito makikita ang dalawang bagay na nagbigay siya kay Rizal habang naghahanda siya papuntang Madrid. Una ang tag-araw noon sa Amerika o sa Belgium na maraming kasiyahan at na kung saan merong ipagdiwang no, na itila isang karnabal ang itsura ng masasaksihan. Isang makulay daw na kasuotan, nagagandahang karosa at maraming araw ng pagsasarap. Ang pangalawa naman ay kanyang pakikipagkaibigan kay Petit Kobe ang magandang pamangkin ng kanyang kasera. So dito, larawan ng isang Maginoo si Rizal kaya nabighani sa kanya si Petit Susi. So dito, nalulumbay itong tayong lalaking itong si Rizal mula sa kanyang lupa at napakalain ni ito kay Lino Rivera. So kung kaya parang naghahanap siya ng kanyang mamahalin o magpapaligay sa kanya. So hindi ka taka-taka para sa isang normal na din na maghanap at makatagpo ng ligaya sa piling ng isang magandang diba. So maaaring umibig siya kay Petit Susi, ngunit hindi siya nagpakababat no, pumasok sa isang pag-iibigang may bahid ng pamilya. So katulad ng mga gayang ibang babae na pinaibig ni Rizal no, tulad ni Segunda Cotiba, Orang Valenzuela, Lino Rivera, Jose Isa, Getty Beckett, no, Consuelo Ortiga Perez, si Nelly Bausta, at itong huli ay si Petit Susi, no, ay umibig kay Rizal. So lumuha siya ng lisanin ng binata sa Brussels noong huling araw ng itong mga panahon ng Hulyo 1890 patungo ng Madrid, no, tumigil lamang ang ilang araw dito sa Paris. So bagamat nasa Madrid na si Rizal, hindi siya nalimutan ni Susine o sumulat siya sa binata sa wikang Pranses sa tinanong niya nasaan ka na ngayon? Naalala mo pa ba ako paminsan-minsan bilang isang malungkot na pagtatanong dito nga kay Rizal. Dito pinagdadasal niya ng mabuting bagay para kay Rizal. Sa kabilang banda naman, nalulungkot akong isipin na baka hindi na daw sila magkita muli. At isang bagay na sinabi niya ay, paalam, no? Batid mo ang isang salita makakapagpaligay sa akin kung susulatan mo ba ako. So, yun yung mga bagay na kung saan, no? Nagkaroon sila ng maikling sandali ng pagkaibigan no? Ni Rizal. At Petit Jacobe, positive sa same na meron tayo. So, that's why, yun yung naging buhay, no? At pakikipagkaibigan ni Rizal mula sa kabanata sa pagtigil niya sa Brussels, no? Dito sa Belgium. That will be the end and thank you everyone.